light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, hello, hello. Magandang gabi sa inyo. Balik tayo sa Russia TV. Alas 9 ngayon ang gabi dito sa Pilipinas. Pinagpala ngayon, nandito ako sa Pilipinas at ang aking kapatid ay nasa Texas. Normally, pag nag-live kami ay pareho kaming nasa Amerika. Meron kaming 2 hours different zone. So ngayon ay, anong oras ay dyan, Brad? Alas 7, no, ng umaga? Brother Mitch, alas 7 ng Yeah. umaga dyan? Okay, Shit, sige, oh. Oh, dati kasi alas 6 sa akin naman or something, ano, pag kami nagsimula. So ngayon, sandali lang to. Gusto ko lang may makuhang fruit yung mga nakikinig sa amin. Si Brother Mitch ay pareho kaming ligtas. Nagpe-present kami na pareho na kaming ligtas. Pero may pagkakaiba. Ang kaligtasan niya, ang sinabi niya ay pinili siya ng Diyos before the foundation of the world. Ibig sabihin, hindi pa siya pinapanganak, alam na ng Diyos na siya ay ligtas. Yun yung sa kanya, ha. Sa akin iba. Ang sa akin ay pinili ko ang Diyos sa ginawa niya sa blood. So ibig sabihin nito, nakalagay doon sa binasa ko sa inyo dati sa Ephesians 1:1 through 13, na ang sinabi sa 4 doon daw, they are chosen before the foundation of the world na in Him, in Christ. So pinaliwanag ko sa inyo na ang pinili doon sa Bible or sa Bible verses na yon ay pinili ng Diyos ang gagawin niya na siya ay mamamatay sa krus. In Him, ibig sabihin, pag nakita mo yon, then you are part of the called. Ibig sabihin, tinawag ka. So ang stand ko, Brad, ay is this. Jesus Christ ay bumaba dito, died on the cross, tinawag niya si Apostle Paul to preach the gospel of salvation. Nung makita ko yun at madinig ko, I said this, I trust Jesus Christ from what He did to me, kaya ako ligtas. Okay? So yun yung sa akin.
So ngayon, ikaw, ipaliwanag mo ngayon, bago tayo magtanungan, na paano mo nasabi na pinili ka na kahit di ka pa pinapanganak? Kasi sabi ng Biblia, ang salita kasing election, yung salitang election per se is binanggit sa Bible ng 6 times, yung election. Yung elect, mga nasa 20 to 23 times. Ngayon, kung tatanggihan natin na walang eleksyon sa Biblia, is para nating tinanggihan yung Biblia. Kasi hindi naman ipinapasulat sa mga manunulat ng Diyos yung salitang yon kung hindi niya mean it yon. Okay? Ako kasi bilang yung salitang election per se, ang sovereign gracer slash Calvinist o tawag ng mga tao is Calvinism, but me I prepared to be called sovereign grace believer or doctrine of grace believer. Kasi pag Calvinist kasi parang ang tingin ng tao negative, kasi yung parang bang yung sinusundan mo yung tao, which is hindi naman. Okay, siya lang yung nag-popularize ng acronym na TULIP, pero ang turo is nasa Biblia. Okay? Yung total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace at perseverance of the saints. Ngayon sa amin, sabihin ko na amin kasi halos naman pare-parehas ano. Ang Diyos kasi Diyos siya ng order. Order siya, kaya nga nung ginawa niya yung mundo, na maganda yung pagkaayos niya. Hindi siya chaotic na klase ng Diyos. So nasa order siya, planado ang lahat ng bagay. Ngayon, dahil sa planado ang lahat ng bagay, at ito ay yung pamamaraan ng salvation ay kanya din namang ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang salita, at ito ay ating makikita sa Romans chapter 8 verse 28 to 30. So, yan yung order ng chain of salvation. Okay? Ang sabi dito, basahin ko sabihin mo lang kung tapos yung yung Yeah, pagkabasa niyan siguro tama na muna at magtanungan tayo para hindi sige. matagal. Okay. So sabi dito, ito yung chain of salvation, okay? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Okay, purpose ng Diyos. For whom He did foreknow, ito yung hindi pa nilalalang ng Diyos yung sanlibutan. For knowledge niya, nasa kaisipan niya, wala. He also predestinate. Nag-predestine siya ng mga tao para saan? To be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. Nung na-predestinate na niya, kinold na niya o tinawag niya na. Para saan? To whom and whom He called, them He also justified. Para i-justified, para iligtas. And whom He justified, them He also glorified. So, may order kasi yung Diyos, kasi God is not a God of chaotic. He's not a chaotic God. He's God of order. Okay, so iyan ang pagkakaintindi mo according sa'yo, sinasabi mo na God is sovereign power, na He knows what He's doing, na God ang ginagawa niya ay God is God of order, and sinabi mo na pinredestina niya ang mapupunta sa impyerno at mapupunta sa langit. Okay, now, here is the question. Kasi sabi ko nga, ako ay, there are two predestinations sa mundo. Going to heaven or going to hell. That's the two predestination. Pero ang pagkakaintindi ko dyan, pag naniwala ako sa ginawa ni Jesus Christ, nabuhay pa ako, I am predestined to heaven. Right now, if I die, I'll go to heaven. Predestined.
Doon sa hindi nakakakita sa blood is predestined sila to hell. Yan yung two predestination sa akin. Kasi sa'yo ang predestination, hindi pa ipinapanganak, alam na ng Diyos. But here is the question. Ito ang question. Paano kung sinabi ko, Lord, I trust you, I believe you. Paano ko malalaman na tinawag ako? Yung Biblia nga, sabi kasi sa Bible, search the scripture for they know that ye have eternal life. So, ang basihan kasi nasa Bible eh. So, kailangan basahin mo at paniwalaan mo. Kung ano yung nakasulat, dapat yun yung paniwalaan mo. So, Okay. nakabase tayo sa Biblia eh. Wala tayong ibang basihan kundi ang Biblia. Okay, nasaan yan? Sa John 5:39 ba yan? Search at the scriptures. Maraming salat. Okay. Okay, so search at the scriptures. Okay, search at the Matthew yun eh. script. Hindi, I think Matthew. nasa John. I think that is Ah, John. yeah, Nasa John John. 5. John, okay. Okay, Search the I scripture think about John you. 5. Okay, nakalagay doon, sabi ni Jesus Christ, search at the scriptures that ye may know or you may think you have eternal life. Okay, that's what he said, di ba? So- Doon lang naman nakasalalay sa Biblia. Okay, okay. Now I do search the scriptures. Mhm. Ano ang sabi ni Apostle Paul? Ano ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:1-4? Ano sabi niya? I declare unto you the gospel, which I preach unto you. Sabi niya, if you believe this, you are saved. Now, I'm saved. What is the gospel? Diba? So what is the gospel? Let's find out. What is the gospel? Corinthians The other- 15. Okay, 1 Corinthians 15:1-4, kasi sinabi mo na we have to search the scriptures. Then I did. Nagbasa ako. I did search the scripture according sa 1 Corinthians 15:1, sabi niya, I declared unto you the gospel. Now, what is that gospel, di ba? Pagdating sa 2, by which also you are saved. Pagdating sa 3, on how that Jesus Christ died on the cross. He was buried and rose again. So now, I am saved with that gospel. So the question is, what is the gospel? Ligtas daw ako doon. So we have to search some more, di ba? Now, when I found out, yung gospel pala is nothing but a good news. The good news. So saan natin makikita yon? Where do we see that? Sa Ephesians 1:13, di ba? Yung binasa ko dati, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit. So ang question dito, after I believed, I was sealed. But you said, bago ka pa maniwala, tinawag ka na. So my question to you is this, when I believe, I was sealed with the Holy Spirit. Ngayon, ang question ko sa iyo, pag hindi ka ba sinelyuhan, ligtas ka pa rin? Ang kaligtasan kasi merong proseso. Yung foreknowledge sa Diyos yun, yung predestination sa Diyos yun, yung yung salvation sa Diyos din yun. Kasi dapat nating malaman na merong bago ang lahat, may nagplano ng lahat. Ano ba yung nauna? Yung creation or yung creator? 'Di ba? So bago gumawa ng aksyon yung tao, merong nasa likod nun na hindi mo nakikita. Hindi natin maikakaila yun. Dito kasi yung nagkakatalo sa will sa will ng tao. Ayun, ang sabi ng iba, kaya ako nakasampalataya dahil pinili kong sumampalataya. Tama ba? Ganun ang posisyon ng mga Armenian eh. Kaya ako sumampalataya dahil pumili ako na sumampalataya sa Diyos. Kumbaga nagdesisyon ako na sumampalataya sa Diyos. Ngayon, nung nilalang kasi ng tao, nilalang kasi ng Diyos yung tao, nilalang niya ito ayon sa kanyang wangis, ayon yun sa Genesis, di ba? Ano ba yung wangis ng tao na ano ba yung tao na kawangis ng Diyos? Ang tao, sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, meron siyang body, soul, and spirit.
So ang Diyos, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So yung tao, tripartite, ang yung Diyos, tripartite din. One God in three person. Ganon yun yung tao. Ang nakikita lang natin yung katawan, pero meron tayong soul at meron tayong spirit. Ngayon, Okay, bro. Brad, gusto ko lang i-interrupt, ano? Kasi gusto kong hindi tayo lumayo sa topic. Kasi ang stand ko, sabi ko, I chose God, I chose what He did, kaya ako ligtas. Ikaw, ang sinasabi mo, you're following the Bible. mhm, I do follow the Bible. So we both follow the Bible. Ngayon, pero may pagkakaiba, meron discrepancies na ikaw pinili. Ang question ko dito, paano ka pinili? Ito mhm. etong question ko. Paano ka pinili? Nabasa mo lang ba o kinausap ka ng Diyos? Sa Biblia, binasa natin kasi yun kaya nga ang sabi, basahin mo yung kasulatan para malaman mo na mayroon kang buhay na walang hanggan. So, ang lahat ng nalalaman natin patungkol sa Diyos ay ipinasulat niya. Kasi sa Bible, ang Diyos kasi meron siyang revealed will, secret will. Ang revealed will niya, ito yung Biblia. So, pinaalam niya na sa atin kung ano yung gusto niya mangyari. Kung pinaalam niya sa atin kung ano yung nangyari sa hinaharap, pinaalam niya sa atin kung paano paano niya ginawa yung mundo, Okay. pinaalam niya sa atin. Okay, so ang pinag-aralan ko ay salvation from Genesis to Malachi or from Mhm. Genesis to Revelation. Ang pinag-aralan ko is nothing but salvation 100% from Genesis to Revelation. Now, eto ha. Kasi if God chooses already kung sino yung maliligtas or kung sino yung ligtas, He will not ask question. Here is the first question. Alam natin dalawa, the Bible is already done, but the event is yet to come. Di ba? Mhm. The fall of man, bigyan mo ako ng time dito and I'll give you time. The Mhm. fall of man is nung nagsimula na ano ang command ng Panginoon? Si Adam and Eve, they were completed as body, soul, and spirit. You know that. Sa Genesis. Ano ang command? Do not eat this fruit. Mhm. They have to obey. That was the command. Okay. Mhm. They did not obey. So ano nangyari? The fall of man, di ba? So para iligtas ang tao, ano ang ginawa niya? Noah found grace in the eyes of God. Inutusan niya build the ark. Mhm. Pagdating kay Abraham, ano ang sinabi? Puro kawalang yan ng tao. Pagdating kay Abraham, ano sabi niya kay Abraham? Abraham, do you believe me? Question, Abraham, do you believe me? Mhm. Sabi ni Abraham, yes, Lord. So, it's a question of believing, di ba? Now, Mhm. nung bumaba si Jesus Christ, ano yung sinabi niya sa John, sa 1 John, di ba? Sa John 1, anong sinabi? Ano ang sinabi? Siya ang Panginoon, manifested in the flesh of 14, but His people knew Him not. Hindi siya tinanggap. Okay, now, here is the question to you. Yung bakla, gustong maligtas. Mhm. Pero he's having a hard time to change himself. Ito ang ibig kong sabihin. Bago ako mawala sa sugalan, sa pagsusugal ko, 3 years. Ha? Mhm. I want you to get this, pare ko, ha? No problem. Bago ako mawala sa pagsusugal, it took me 3 years to overcome. Ngayon, isa sa aral ninyo ay TULIP. P stands for Perseverance of the Saints. Di ba? Mhm. Perseverance of the Saints includes work or good work. Now, nakikita mo ako ngayon. During the 3 years of my conviction not to do it and still doing it, nakita mo ako, I'm still gambling. Pag nakita mo ako nagsusugal at hindi nagbabago, sa tingin mo, ligtas ako. Hindi kasi ako pwedeng maghusga sa tao eh. Kung yung iba kayang maghusga, sa kanila yon. Pero ako kasi, hindi ko kasi nababasa yung puso mo eh. So, paano kita huhusgahan? Brad, ang tinatanong ko dito, yung isa sa TULIP, the perseverance of the saints is you have to change. Mhm. Perseverance of the saints, you have to do something, you have to change. I'm not changing. Nakikita mo ko.
So alam ko hindi ka nanghuhusga kasi hindi mo alam ang nasa puso ko. Mhm. Ang Pero ang sabi, sinasabi ko dito, Brad, ang sinasabi ko dito is this. Yung sinasabi kong danger ng aral ninyo, although hindi ikaw to ha, hindi ikaw to, si Lloyd to, si Lloyd. Ang danger ng aral nyo, which is hindi ikaw, kasi hindi mo ko hinuhusgahan. If you don't see the perseverance of the saints, sinasabi mo hindi mo masasabi yun. Kasi hindi mo alam nasa puso ko. Pero most of your kasama sa tulip, sinasabi nila, hindi ligtas yan kasi hindi nagbabago. So that includes work, hindi ba? Pagdating dun sa aral nyo? kasi, Work? pwede na ako sumagot. Pwede, pwede na. Okay. Kasi sabi din naman sa Bible kasi, sabi mo nga kanina, pag siniled ka ng Holy Spirit, ligtas ka na, tama, di ba? Yun yung sinabi mo. Ngayon, ang Holy Spirit kasi, may sinasabi din siyang fruit of the Spirit. Sabi din yan sa Bible. So, yung fruit of the Spirit, yun yung bunga ng confession of faith mo na sinasabi mong ligtas ka kasi ang sabi sa Bible na the fruit of the Spirit is love, patience, something like that. So, hindi ko nahanapin yung talata pero siguro lang naman ng mga nataong yun. Ngayon, bakit ba niya gustong makita yung bunga ng Espiritu? Kasi, sabi sa Matthew, let your light so shine before men, so that they may glorify your Father which is in heaven. Ang Diyos kasi alam niya yung puso ng tao. Pero yung kapwa mo tao, ang Diyos kasi alam niya yung puso ng tao, since yung kapwa mo tao, hindi nakikita, ang laman ng puso mo, nakabase sila dun sa gawa mo. Upon your confession, yung faith. Mhm. Diba? So, Sige. wala kasing kakayahan ng tao na alamin kung ano yung laman ng puso mo eh. So dahil nag-confess ka na, hey, I am a Christian, I believe in Christ. So ano ba si Kristo? Ano ba yung attribute ni God? So siya ay banal. So kung hindi nakikita sa iyo yung kabanalan, may duda yung tao. Kaya doon sila nagbabase, pero maaari silang magkamali. Kasi hindi nila nalalaman yung puso mo eh. Right. That's what I meant, but yan ang sinasabi ko nga na in danger doon sa pag, let's say ako yung ikaw, nandun ako sa pulpito, ikakopy ko lang yung sinabi mo ha, ire-replica ko lang yung sinabi mo. Yung danger nito sa mga nakikinig, ganito yun eh. Jesus is holy. So you said you are a Christian. So ibig sabihin nun, kailangan may makita sa iyo na Christ-like. Pero dahil hindi, pero dahil hindi nakikita sa iyo, sa mata ng tao, delikado ka sa mata ng tao. Pero hindi mo masasabi kung ligtas yung tao na yon or hindi. Yan ang sinasabi ko, Brad, na sa preaching ng Calvinism, nandoon yung you have to show something at nagiging faith plus work. Pwedeng sumabad, Lex. Pwede. Bakit mo poproblemahin yung kapwa mo tao, hindi ka naman mananagot ng kasalanan mo sa kanila? Kung problemahin mo yung Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kung mo problemahin ng tao, ano man yung sabihin nila, wala silang pakialam sa iyo kasi hindi mo sila pananagutan, yung kasalanan nila hindi mo pananagutan, at yung kasalanan mo ay hindi din nila pananagutan. Ngayon, yung relasyon mo kasi nasa Diyos hindi sa kapwa mo tao eh. Okay. Brad, tama ka dyan. Ang pinag-uusapan natin dito is about preaching. Kasi you yourself, alam mo ligtas ka. Diba? Alam mo yan. I myself, alam ko ligtas ako. So, nag-uusap tayo dito for the benefit of the listeners na paano ba maligtas? According sa iyo, pag nadinig yung tulip or yung sinasabi mong search the scripture, baka pinili na kayo before the foundation of the world.
Yan yung tinuturo ninyo. Kaya pag nag-preach kayo sa harap ng pulpito, ang sasabihin nyo, hindi aksidente na nandito kayo, kaya ipakita na natin ang pagkakristyano natin at ang kasama dyan ay giving money to be a good Christian. Iyan ang ibinubulgar ko. Iyan ang sinasabi, hindi ikaw to ha, hindi ikaw to. Kasi ako pag nag-preach ako, ang sinasabi ko, ang kaligtasan ay sa pananampalataya sa Panginoon, live a good life. You are saved, live a good life. Pero pag nakita ko silang may pagkakamali, hindi ko sasabihin na hindi kayo ligtas. Ang point ko dito, sa danger ng aral ng sinasabi ko sa inyo, kailangan nilang ma-maintain ng good work para mapakita na they are Christ-like. Ang message na ipinakikita ko, wala kayong dapat ipakita sa kaligtasan. No, wala. Kasi we both know, pareho tayong nagkakasala. Ligtas ka na nagkakasala, ligtas ako na nagkakasala. So we both not perfect in the eyes of God. So paano natin sasabihin na karapat-dapat tayo in His eyes? Hindi, parehong hindi, kundi yun lang sealing of the Holy Spirit. So here is my question again. Common sense lang without the Bible to ha. Kasi pag sa Bible lang sinabi mo, I can give you another verse. Kagaya na sinabi mo, search at the scripture, I search the scriptures. Sa sarili mo, ano ang katangian mo? Bakit ka pinili ng Diyos? Hindi ko alam kung bakit niya ako pinili eh. Nalaman ko lang nung nabasa ko yung Biblia. Kasi yung election kasi, parte yan ng Diyos eh. Kaya yung nakakaalam nun eh. Hindi mo alam kung ano eh. Ngayon nalaman mo lang nung pinili ka, nung na-reveal sa'yo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi wala naman tayong ibang batayan kundi yung kanyang salita eh. Dito tayo Ano yung salita nakabata na yon? Brad, ano yung salita na yon? Ang eleksyon binanggit sa Biblia, sabi ko nga, yung salitang election per se, binanggit sa Biblia ng 6 times. Basahin natin isa-isa one time. Basahin ko isa-isa ang mga talata. Ang sabi, una punta tayo sa Romans chapter 1, chapter 9 verse 1. Para may basihan tayo kasi nasa Bible. Okay, sige. Bigyan kita tayo magbasa dyan. Okay. Romans, hindi, ano na lang sa 1 Peter na lang, 2 Peter chapter 1 verse 10. Kasi para maiba naman yung, kasi lagi na lang si Paul eh. Pasalitain naman natin si Peter. Kasi, sabi, Second Peter chapter 2 verse 10, First Peter ba yun? Sabi, sabi dito sa First Peter chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God, the Father, through sanctification of the Holy Spirit, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, unto you and peace be multiplied. Nalaman namin na pinili kami, kinlaim namin na pinili kami kasi yun yung sabi ng Biblia. Ngayon, kung hindi natin tatanggapin na ang sinasabi ng Biblia, parang tinatanggihan natin yung Biblia. Sabi ko nga nung nakaraan. Okay. Sige. Nakita ko yung sinabi mo, sanctification. Sanctification of the Holy Spirit is sealing of the Holy Spirit. Now sabi mo, election, elect. So, foreknowledge of God, that's God election. That's nasa Bible yan. We both agree, di ba? So, paano naman yung sinabi ng jailer sa Acts 16:31 to 32? Ano ang sabi niya? What must I do to be saved? That was a direct question. Direct question from Peter, di ba? The apostle, sabi niya, sirs, what must I do to be saved? Anong sabi ni Peter doon sa Acts 2:38? Repent and be baptized of water. Wala, hindi pa niya nakakausap si Jesus Christ doon sa Acts 10 and 11. Pero nung nagtanong yung isa, what must I do to be saved? Hindi sinabi ni Peter na
you were elected. Anong sabi niya? Believed. If you believe, you shall be saved and thy house. So, yung sinabi mo, yes, you are right. But that's not the only word from the Bible. So, nagkakaroon ng contradiction when it comes to Paul says, Peter said, believe. Sabi Mhm. nung kay Peter, nung sinabi mo, be sanctified. Diba? And the meaning of sanctification is to study the Word of God. Alam mo yan, di ba? Sanctification. Justification is pawalan ka ng sala. Sanctification is know the Word of God. And glorification is at the rapture to have a glorified body. So pag binasa mo yung kay Peter, tama siya. That Mhm. time. What is the purpose of the book of Peter? To save the what? The Jews, mainly the Jews. To save mainly the Jews. Kasi Peter preach more on the Jews. Pero si Paul more on Gentiles. Again, question ko sa'yo. What must I do to be saved? Sabi ni Peter, believe. Mhm. Anong sasabihin? Believe, yun yung sabi ni Peter eh. So, believe on what now? Sabi niya, believe on the name of the Lord Jesus Christ. Thou shalt be saved. Okay? Sino ba ang dapat mong So, believe para maligtas ka? Kanino ka dapat maniwala para kay maligtas ka? Jesus. Kay Jesus Christ. Kaya nga nung sinasabi ko, Ikaw na yung sumagot. So yun din yung sagot ko. but I am not, okay, pareho rin tayo dyan, di ba? We Mhm. both believe. We Mhm. both believe. Now, my question to you is this. May free will ako to choose what I believed. Yan. Okay, now, here's the question. Old Testament, si Pharaoh ba? God ang tawag ng tao sa kanila? Si Pharaoh ha? King Pharaoh. Ang tawag ba ng mga tao doon? Ginodiyos ba nila si Pharaoh? Gusto nilang maging Diyos at gusto ni Perong maging Diyos. Kaya yun ang declaration niya, Diyos siya. Pero Okay, now, yan ba siya ba ay totoong Diyos? Yun yung question. that's the Mhm. question. Pero, who choose them to be their God? Those person, di ba? Mhm. They chose that God. How about Israelite? Who did they choose? God of Israel. So meaning, they have that will to choose the right God. Diba? Kaya lang, it so happened na the God of Pharaoh was the wrong God. Right now, let me ask you now. Ito ang tanong ko sa'yo. Kasi God versus many gods sa Old Mhm. Testament, there is no Jesus. Ngayon, maraming Jesus. Ang question ko sa'yo, yung Jesus ng Katoliko, sino ang tamang Jesus? Jesus of Catholic Church or Jesus of your sovereign tulip? Sino ang tamang Diyos? Iko-correct lang kita, Alex, ha? Huwag ka sana Sige. mag-open. Ang Diyos, ang Jesus ng Biblia, isa lang, hindi marami. Isa lang. Walang ibang Jesus ng Biblia kundi iisa. Okay? Ang Jesus ng Biblia nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Okay? Okay. Yun yung totoong Brad, Jesus. Okay? interruption first. Mhm. I want you to read this Bible. Meron ka dyan, di ba? Sinabi Mhm. mo, dadalhin kita sa Bible kasi sinabi mo, isa lang ang Jesus. Mhm. Di ba? But I want you to go to 1 Corinthians 11:3-4. Basahin natin pareho. May Okay. Bible ka dyan. Tingnan natin. Ha? Mhm. Tingnan natin. First, ang sabi mo ay isa lang ang Jesus sa Bible at isa lang ang dapat natin sundin. Di ba? Go Okay. to 1 Corinthians 11:3. Ano nakalagay dyan? Ano sabi ni Apostle Paul? Sabi ni Apostle Paul sa Tagalog, nangangamba ako. Mhm. Tingnan mo First sa Corinthians English, King 11, James. what? 11:3-4. Ano ang sabi ni Paul sa 3? I fear lest any means. Anong sabi niya? Sige, basahin natin. Together. Ha? Okay. But I would have you know, tama ba yan? Sandali lang. Baka mali ang binigay ko. Wait lang ha, Brad, sandali. Kasi maganda to eh. Doon sa sinabi mo, I have to rebut that with the verse, with Bible ha. Kasi ito yung sinasabi ko na, Pagkatapos nito, bigyan mo ako ng pagkakataon na mag-present patungkol sa will. Kasi sabi mo kasi free will. Okay. So now, pumunta ka, sinabi mo kasi isa lang ang Jesus, di ba? Isa lang ang Jesus. Yung Okay. Jesus, Now, yung Diyos ng Jesus ng Biblia. isa lang ang Jesus ng Biblia.
Bago ko Mhm. sabihin na mayroong ibang Jesus, sinabi ko sa Old Testament, there are the God of Israel and many gods. And one of the example of that God is Pharaoh. Sabi ko sa New Testament, maraming Jesus. Sabi mo, isa lang. Now Mhm. go to 1 Corinthians 11:3. Babasahin ko sa'yo. 1 Okay. Corinthians 11:3. Ito ang sabi. Sino may pera? Parang Sandali hindi lang, ata Brad. tama. Ha? Brad, Hindi Brad, ata tama. Brad, sandali, Brad, saglit lang ha, saglit lang. Okay, no Wait problem. lang. Wait lang, Brad. Sandali lang. Na ano lang ako sa verse and I just have to correct myself, okay? It could be 2 Corinthians 11:3. Okay, it's 2 Corinthians 11, not first, okay? Go Mhm. there and I'm gonna read it to you. Biblically, ito ang message ni Apostle Paul sa mga wrong Jesuses na sinabi mo isa lang. Look at number 3. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Sa mga nakikinig sa Mhm. Tagalog, sabi, ngunit ako'y natatakot, sabi ni Paul, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sabi niya, Mhm. baka kayo maloko, di ba? Ngayon, sabi mo, there are no other Jesus but one. Ito na ang Mhm. nakalagay sa 4. Sabi sa 4, look, for if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if you have received another spirit which we have not received, or another gospel which we have not accepted, you might well bear with him. Baka madaya ka. So nakalagay sa Mhm. Tagalog, sapagkat kung kayo'y paririto, mangaral ng ibang Jesus. Maliwanag to, Brad. Mayroong ibang Jesus. Kaya ang question ko sa'yo, before you present, ang question ko sa'yo, ano ang tamang Jesus? Jesus of RCC, which is Roman Catholic with Mary, or yung Jesus mo? Ang sagot mo sa akin, isa lang ang Jesus. I proved it to you na maraming Jesuses. Kaya nga, Old Testament is many gods. One God of Israel is the true God. Right now is one Jesus which is under Paul, under the gospel of salvation from the blood, and no other Jesus besides that. So now, ikaw naman nag-present. Pinatunayan ko lang na merong ibang Jesus. Pwede ba akong sumagot dun sa talata na sinabi mo? Pwede. Basahin ko ulit, okay? Mhm. Sabi sa 11 chapter 3, why I fear lest any means as the serpent beguiled Eve. Okay? Yung ahas daw dinaya si Eva through his subtlety. So your mind should be corrupted from the simplicity that is Christ. Okay, yan yung sabi sa verse 3. Three. For if Mhm. he that cometh preach another Jesus, yun bang another Jesus? Ito ba yung Jesus ng Biblia? O inihalimbawa lang ni Paul na another Jesus, which is hindi naman totoong Jesus kasi iba yung Jesus ng Biblia. Kaysa doon sa in-example lang ni Paul na maraming tao na magpipreach ng pangalan ni Jesus pero hindi naman totoong Jesus yung pinapangaral. Exactly, Brad. Jesus, Brad. Wait a second. yun yung sabi Exactly ng what ano. Brad, exactly what I said. Mhm. Na hindi lahat ng nagsasabi ng Jesus ay tamang Jesus. Kaya nga sabi ko sa iyo, which Jesus is correct? RCC Jesus of the Jesus or Bible. yours? The Jesus of the Bible. Hindi yung Is kung it sinong your is it, Jesus. so there is many Jesuses, di ba? No. Walang Jesus na nagbibigay ng buhay na walang hanggang kundi ang Jesus ng Ay, Biblia. yeah, Brad, hindi mo nakukuha yung question ko eh. Kasi ito ang question ko. Iglesia ni Cristo, they believe in Jesus. Mhm. RCC, they believe in Jesus. JIL na kulto, they believe in Jesus. Okay? Mormons, Judaism, name it, a lot of them under Jesus. My question to you is, are they the right Jesus? Sa isip nila tama, pero hindi yun Da, Jesus ng Biblia.
So I rest my case. There are many Mhm. Jesuses na nagpipreach, but they are not the right Jesus. That's why we must know kung ano yung right Jesus under Apostle Paul. Go ahead. Okay. Hindi lang kasi masyadong kasi dapat kasi sa Bible kailangan may biblical exegesis ka kung ano yung nakasulat. Titingnan mo kasi ang tinuturuan ng Biblia ay isang Jesus lang eh, nagbibigay lang ng kaligtasan, wala nang iba. Ngayon, Agree ako yung dyan. mga Right. ngayon, kasi Brad, saglit. Tapos magsa-shut up na ako. Ikaw na magpe-present. okay. We both agreed na si Jesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. We both agreed that. Pero not all of those churches using Jesus giving the preaching na binibigay natin. Kaya ang sabi ko, ang purpose ko dito is to expose those church na sinasabi nila they are under Jesus but they are just a wicked parasite, money hunger, money making business. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kaya nga, sige Brad, ikaw na magano. Tapos kuha tayo ng question sa iba. Okay. Kasi nabanggit mo kanina yung free will, no? So gusto kong tutukan itong salitang free will. Doon sa lahat na mga Armenian na nagsasabi na ang Armenian kasi marami, mayroong Baptist na Armenian na naniniwala sa free will, which is may free will naman talaga ang tao. Okay? At tingnan natin kung yung free will ba talaga ay kayang magdesisyon ng free will ng tao, no, para siya ay maligtas. Kasi sa Biblia merong revealed will, which is yung Diyos, at nung nagkasala si Adan at si Eva doon sa Hardin ng Eden, nakurap yung will nila. Okay? Nakurap yung will nila. Ngayon, ano yung nangyari sa will nila? Okay? Yung tao kasi merong katawan, kaluluwa at espiritu. Saan ba nanggagaling yung will ng tao na magdidesisyon para sa kaligtasan? Saan nanggagaling? Meron akong narinig na isang video, naggaling daw ito sa soul. Okay? Yung decision making mo para ikaw ay makakilala sa Diyos. Ngayon, tatakihin natin, tingnan natin kung ano yung nangyari sa will ng tao. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 28, maganda kasi yung may talata talaga at may Biblia na ating pag-uusapan. At pagbigyan mo ako, Lex, patapusin mo ako dito. Okay? At marami akong tanong dito. Kasi sabi, sa Romans chapter 1 verse 28, ito yung naging kalagayan ng tao nung sila ay magkasala. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 28, paulit-ulit lang to eh. Ang sabi, and as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind. So, tandaan natin, ang nagsasalita dito sa talatang ito ay si Pablo. Ang writer ng Romans ay si Pablo. Ngayon, ini-expose niya na ang tao, nung magkasala doon sa Hardin ng Eden, naging reprobate ang kanilang kaisipan. Sino ang nagbigay sa kanila para maging reprobate ang kanilang kaisipan? Ang Diyos mismo. Ang sabi ni Paul, God in their knowledge gave them over to a reprobate mind. Ang tao naging reprobate yung mind niya. Ano ba itong salitang reprobate? Ang salitang reprobate ayon sa Greek, kung kukunin natin yung etymology of the word is adokemos, which is unapproved, rejected, worthless, tested in front of God but failed. Ngayon, nung mag-fail ang tao, titingnan natin ang kondisyon ng ating puso. Okay? Ano ang nangyari sa ating puso? Yung puso kasi tsaka yung soul, interchangeable siya. Parang sa correlated. Pag sinabing heart minsan, parang yun na rin yung kabuuan ng pagkatao mo. Pag ginamit yung soul, parang din yung kabuuan ng yun yung kabuuan ng pagkatao mo. Ngayon, isa-isahin natin. Ano ba nung nangyari sa heart? Ang sabi sa Genesis chapter 6 verse 5, 8 and 21, ang sabi, the heart of human is continually evil.
naging evil, makasalanan. Ang sabi din sa Jeremiah 17:19, heart is deceitful and desperately wicked. Okay? Ang sabi sa Ephesians chapter 4, 17 and 18, heart is darkened and hardened. Okay? Ang sabi sa Matthew, heart has evil thoughts. Ang heart is naging source ng kasalanan. Okay? Tingnan naman natin yung kondisyon ng ating kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa Romans 8, chapter 8, 7, ang sabi, ano ang kondisyon ng ating kaluluwa sa mata ng Diyos? Ang sabi, okay, because the carnal mind is enmity against God. Okay? Against God, for it is not subject to the law of God. Okay? Ang kaisipan daw ng karnal, makasalanan, ay kaaway ng Diyos. Okay? At ito ay hindi subject sa batas ng Diyos. Neither indeed can be. Okay? Sa 2 Chronicles chapter 2 verse 29, tayo ay naging mga alien. Basahin ko sa 29 verse 15. 2 Chronicles 29 verse 15. Kasi para maintindihan natin. Tapos may mga tanong ako. Okay? Dito sa may tatanong ako. 2 Chronicles chapter 2 29 verse 15. Okay. So, Samuel, Second Chronicles verse 29:15. Okay. Ang sabi dito, hindi Second Chronicles 29, mahagilap. Di bale. Ilagpasan natin yan sa 2 Corinthians para mas 42:4. 2 Corinthians chapter 2 verse 4. Doon lang tayo. Kasi isa-isahin natin yung parte ng katawan natin kung anong nangyari. Kaya gusto ko ipakita ito kasi para malaman natin kung paano ba talaga, bakit sinasabi ng mga Calvinist na walang kakayahan ng tao na lumapit sa Diyos maliban na sila ay tulungan ng Diyos. Okay? 2 Corinthians chapter 2 verse 4, ang sabi, for out of much affliction and anguish of heart, I wrote unto you that parang dito, mali. So, dito, affliction unto you, I wrote. Okay, mali yung naisulat yung talata, sorry. So, doon na lang tayo, balik tayo sa Romans. Isa-isahin natin. So, kaya nga sabi ko kanina, yung soul is naging kaaway ng Diyos at naging servant of sin. So, ang soul natin ay naging servant of sin din siya. So, second, servant of sin. So, yun yung naging kalagayan ng ating kaluluwa at ng ating puso. Okay? Ang sabi dito, nung sabi doon sa Romans, ito yung naging kalagayan niya. Lahat ng parte ng tao, ito na yung naging kinalabasan niya. So sabi sa chapter 1, doon sa 29, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy. So ito na yung naging kalagayan ng kaisipan ng tao. Okay? So since ang naging kalagayan ng tao, yung katawan niya, yung kaluluwa niya, yung espiritu niya ay namatay, ayon dun sa salita ng Biblia, ang tanong ko dito is, kung yung free will mo pala ay nakakapag desisyon para ikaw ay maligtas, paano ngayon yun? Kasi ang sabi ng Biblia, ang isip mo ay kaaway ng Diyos. Okay, napakasimple lang yan. Napakasimple lang yan, Brad, okay? Napakasimple. Ganito lang yan. Sabi ko nga sa'yo, simple lang yung sinasabi mo. Kasi yung question mo,
is against sa iyo din. Ikaw, kagaya ko rin ng makasalanan. So, sabi ni Apostle Paul sa Galatian, the spirit lasted against the flesh, and the flesh lasted against the spirit, kasi you cannot do what you wanna do contrary to another ito. Why? Because the work of the flesh is kalibugan. Lahat ng mga mali is the work of the flesh. But the work of the spirit ay, yung sinabi mo, the fruit of the spirit is love, kindness, gentleness, meekness. Ngayon, yung binasa mo kanina sa 1 Corinthians 6, sinabi mo, yung mga tao ay will not inherit, I think that's the right, will not inherit the kingdom of God kung sila ay mga ganito, you know what, let me read it para makita natin na kailangan we have to read the full context in order for us to preach, di ba? So 1 Corinthians 6, I think this is what you read, ha? 1 Corinthians 6:9, ha? Itutuloy ko lang para mas maganda. Nakalagay dito ay, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers. Wag daw kayo ditong, do not be deceived, sabi sa 9. Sa 10, sinabi pa ang mga kawalangyaan nila, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manlalasing. Pagdating sa 11, anong sabi sa 11? Brad, wake up call to, ha? Wake up call to. Sabi sa 11, and such were some of you. Sabi sa 11, kayo ay mga magnanakaw, mga matay tao, mga bakla, mga demonyo, kayong lahat. Ano ang sabi niya sa 11? And such were some of you. Ibig sabihin sa Tagalog nito, ngunit at ganyan ang mga ilan sa inyo. Here is the reminder, colon, ngunit nangahugasan na kayo, you are justified. Ngunit binanal na kayo, you are holy in the eyes of God. Inaring ganap na kayo. Diba? So you ask me, sinasabi mo, how is your will going to be here? Paano ang will mo? Sandali lang ha. Paano yung will mo na paano yung will mo dito papasok? You chose God, kagaya ng sinabi ko kanina, sabi ko sa iyo kanina, Brad. Brad, sabi ko sa iyo. At kumuha na tayo ng question, ha. Ang sabi ko sa iyo, sabi ni Peter, sabi ni Peter, paano ako maliligtas? Sabi ni Peter, believe. Ngayon tinanong kita, Brad, paano ako maliligtas? Sabi mo, kagaya ng sinabi ni Peter, believe, and that is the right answer, 'di ba? So although meron tayong pagkakaiba diyan, so kuha tayo ng question, Brad, ha? Meron na tayong 10 minutes na lang at Brother Rasha, itutuloy namin 'to. Bibigyan lang kita ng time, Brother Mitch. Hindi ko lang alam kung ano yung time ko kasi nandito ako sa Amerika, but bibigyan kita ng head start if I am able, okay? Naka-pros lang ako. Brother Rasha, kuha tayo ng ilang questions. Dito tayo sa question, mga kapatid. Pero shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Pastor Lloyd. Shoutout din kay Pastor Dino Diaz. Shoutout din, mga kapatid, kay Brandon Salot. Aladin Gregorio, kay Harry Corpus. Shoutout din, mga kapatid, dito kay Julius Salada. Ayan. At tayo ng ilang question, mga kapatid, dito. Dito sa itaas. Teka, ha? I-ano ko muna. Puntahan ko muna yung ating comment. And shoutout kay Pastor Lloyd. Usap sila ni Dino dito. Kay Dino. Sabi ni Brandon, anong kondisyon po ang sinabi sa pagpili ng Diyos? Kay Alex to. Si Brad mo na sumagot? Sa akin, okay. Anong kondisyon
Ang ano, Brother Rasha, pakiulit. Ano daw yung kondisyon ang sinasabi sa pagpili ng Diyos? Okay, introducing what he did, okay? Yung introducing what he did, di ba? Ang ginawa niya, ano ang ginawa niya? Bumaba siya sa mundo, manifested in the flesh, but his people knew him not, okay? Ibig sabihin, pinatay siya. Nung pinatay siya, ano ang ginawa niya? Instead of using Peter, tinawag niya si Apostle Paul at binasa ni brother yung mga nasa Romans to Philemon at yung iba sa Hebrew. So ano ang kondisyon sa pagpili sa kanya, or kung ano man yung hindi naging ano sa akin, parang na blanco ako sa tanong, ano ang kondisyon? Ang kondisyon ay alamin mo kung ano yung ginawa niya sa krus. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Galatians 1:8, ano ang sabi niya? If any man or any angel preach any other gospel than we preach, let him be accursed. Inuulit ko, sabi niya. So say I now again. If any man preach any other gospel than we preach, let them be accursed. So ano ang kondisyon? You have to know the right gospel. Pag sinabi ng mga tao, let's preach the gospel, you have to know what is the gospel. The gospel is simple, meaning is good news. Pero saan good news? Sa Matthew, Mark, Luke, and John ba? Or kay Apostle Paul? So the condition that you should know is know what he did on the cross from the gospel of salvation na tinuturo ni Paul. Yun ang sagot ko. Si Brad, baka may sagot yan. Ang pag tinanong mo kung ano yung kondisyon ng pagpili ng Diyos, ang pagpili kasi nasa kamay ng Diyos. So hindi ko alam kung anong kondisyon niya. Siya yung nakakaalam. Walang sagot diyan kung ano yung kondisyon niya. Hindi kayang sagutin ng tao kasi nasa kaisipan ng Diyos yun. So hindi niya naman pinaalam kung ano yung kondisyon ng pagpili niya. Pero ang alam natin, sabi sa Biblia, pumili ang Diyos doon sa lahat ng mga makasalanan. Kasi lahat tayo mapupunta sa impyerno. Okay? So doon sa lahat ng tao na mapupunta sa impyerno, pumili siya doon ng kanyang ililigtas. Okay? Mali ba na pumili ang Diyos? Hindi, karapatan niya yun eh. Kasi nga, tayo ngang tao eh. Halimbawa, tayong tao. Maraming mga namamalimos sa kalsada. Pag nadadaanan ba natin, nililimusan natin lahat? Hindi. May pinipili tayong limusan eh. Kasi yun yung gusto natin eh. Meron tayong karapatan magdesisyon sa kung ano yung gusto natin. Ganon din yung Diyos. So kung ano yung kondisyon niya sa pagpili sa tao, hindi natin alam kasi pinlano niya yun eh. Noong bago pa itinatag ang sanlibutan. Ngayon, alam lang ng tao na siya ay pinili nung maligtas siya. Pero hindi niya alam kung ano yung criteria ng Diyos bakit pinili niya. Maaring nahabag siya, sabi sa Biblia, kasi sabi niya, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maaring minahal ka niya, mamahalin ko yung gusto kong mahalin. Yun yung sabi niya sa Biblia eh. Kasi kahit nga tayong tao na nilalang pumipili tayo kung sino yung gusto nating patatawarin sa lahat ng nagkasala sa atin. Wala ba tayong karapatan doon? Kung yung Diyos may karapatan, tayo ding tao yung tao may karapatan, tayo ding tao may karapatan. Sa eleksyon, tayo pumipili na kung sino yung buboto natin. May nagmamandok ba sa atin? Wala. Kung yung tao, may karapatan siyang piliin kung ano yung gusto niya, may karapatan din yung Diyos kung ano yung gusto niyang piliin. So hindi ko alam kung ano yung criteria niya, bakit napili niya ako. Alam ko, niligtas niya ako, kaya nalaman ko na isa ako sa mga pinili niya. Dahil sabi ng Biblia, simple logic. Sabi din sa Bible, sabi sa Romans. Okay. Question dito, ang pananampalataya ba ay regalo ng Diyos or tugon ng tao? Tugon ng tao ang pananampalataya. Ang regalo ng Diyos ay kaligtasan. Okay. Okay, basahin natin ang Bible ha. By memory, nakalagay doon. Isa-isahin natin. Ang sagot ay tugon. Okay? Sa Efeso 2, For by grace are ye saved through faith.
sa grasya daw ng Diyos, ikaw ay naligtas sa pananampalataya mo. Okay. Nakalagay sa susunod, it is the gift of God. So ano yung gift of God? Yung kaligtasan. Pagdating sa 9, not of works. Ibig sabihin, wala kang ginawa dito, si Jesus ang gumawa, nakuha mo lang to by faith. Pagka nandun ka na sa Panginoon sa 10, nakalagay doon, you will become His workmanship. Ibig sabihin, you are part of the called. Now, you are now created unto good works. Ibig sabihin ng created unto good works, you have to be sanctified, listen to the word of God, and try to obey all of them, which is the fruit of the Spirit. So the question is, ano ba yon? Gift or tugon? It's tugon. Si Brad. Ako pareho. Yung kaligtasan tsaka yung pananampalataya parehong gift. Galing lahat sa Diyos. Okay. Kasi ang tao nga kasi, hindi ko lang natapos yung presentation ko kanina kasi gusto ko sanang magtanong kung yung tao talaga ba may free will para tumugon at para magkaroon ng pananampalataya, may kakayahan ba talaga siyang gawin yun kasi ang tao kasi corrupted yung mind niya eh. So ang tanong ko sana doon, alin sa parte ng katawan ng tao alin sa parte niya doon sa kaluluwa, katawan at espiritu ang siyang magdedesisyon para siya ay maligtas. Alin doon sa will niya kasi ang sabi sa will niya sabi ng Biblia, ang will ng tao corrupted. So paano ngayon sila magkakasundo kung yung tao pala ay demonyo, kaaway ng Diyos? So pwede ka bang maging banal kaagad sa pamamagitan ng pananampalataya mo? Hindi. Bakit? Kasi kaaway ka ng Diyos eh. So paano mo masasabi kaya ako sumampalataya para maging banal? Hindi ganoon. Kaya sabi ko nga, ang Biblia may order. Kagaya ng tao. Ang tao nung ipinanganak, sino yung nagplano? Yung magulang mo. Okay? Nung ipinanganak ka, hindi mo naman alam eh kung bakit ka pinanganak. Pinlano ng nanay mo yon. Nung ipinanganak ka, dahan-dahan nakilala mo yung nanay mo, kaya ka sumampalataya na ang nanay mo pala ay si Juan at si Pedro o si Maria at si Pedro kasi nga namulat na yung kaisipan mo dun sa pamilya na yon. So habang lumalaki ka, sumasampalataya ka na ay si Maria nanay ko, si Pedro nanay ko kasi nagkakaisip ka na. Yun yung faith. Ganon din yung order ng salvation. Ipapanganak ka muna sa pamilya ng Diyos para makilala mo kung sino yung tunay na Diyos. So sabi ko nga, ang Diyos may order. Kung paano niya nilalang ang tao, ganon din niya nilalang ang tao sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya nga nung si Nicodemus sa John chapter 3 nagtanong, paano ba matapunta ang tao sa langit? Sabi niya, ipanganak, maguli. Paano ipanganak, maguli? Sabi ng Panginoon, ang hangin, umiihip nang hindi mo alam kung saan nanggagaling. So ganun din yun. May order kasi yung Diyos, may pattern yung lahat ng ginagawa niya. Tayo, nung binuntis ng nanay natin, hindi natin alam na ipagbubuntis tayo. Pinlano ng magulang natin. Ang kaligtasan ang nagplano ang Diyos. Parang ganun din. Nung ipinanganak tayo, ay si nanay ko si Juan, tatay ko si Juan, nanay ko si Maria, kasi nagkakaisip na tayo. Yun yung faith, halimbawa ng faith. Parang ganun. So, ang salvation tsaka yung faith is parehong regalo. Hindi ko lang makita yung talata, nakalimutan ko, pero sa Greek, klaro yun, na ang salvation is a gift, and then faith is a gift. Hanapin ko ulit sa susunod na pagkakataon at translate natin at kunin natin yung etymology sa Greek. Okay. Yan lang. Question dito, nauna ba ang regeneration bago ang faith o faith bago regeneration? Faith muna, and then you are regenerated. Why? Regeneration is sealing of the Holy Spirit. How did you become or how did you get the Holy Spirit? Ang daming verses dyan. Sabi ni Apostle Paul, eto, gusto ko lang i-add to, ang sabi ni Jesus Christ himself sa Matthew 7:21, hindi lahat ng sumasamba sa akin ay mapupunta sa langit.
Ano daw? Ano ang sabi? Kung hindi daw ang sumusunod ng kalooban ng aking Ama. Will of the Father. Tapos pag sinabi mo, pag pumunta ka sa John 6:40, sabi ni Jesus Christ Himself, and this is the will of Him. Ito daw ang kalooban ng aking Ama. The one who seeth the Son and believeth on Him. Kung sino daw ang nakakita at naniwala, yun ang ligtas. Kaya lang wala si Jesus ngayon. Wala. So ibig sabihin, wala bang maliligtas ngayon? No. Nung mamatay siya, tinawag niya si Apostle Paul. 'Di ba? Ano ang sabi ni Apostle Paul? If you believe the gospel, you will be sealed with the Holy Spirit. So which one is first? Believe. So what is believe? You have that faith. And then what? Sealed with the Holy Spirit. That is the regeneration. Kaya ako righteous ngayon because of the regeneration, but regeneration comes next after my faith. Yan ang sagot ko. Sa akin naman, regeneration muna bago faith. Pinaliwanag ko na kanina patungkol doon sa born again. Bago natin makilala si Jesus, bago tayo sumampalataya sa kanya, ipapanganak muna tayo. Babaguhin muna ang ating kaisipan. Magbabasa ako ng talata, dalawang aklat. Ang sabi sa Ephesians, itong book of Ephesians, halos paborito na ito ng lahat ng tao. Mas maganda yung binabasa natin, hindi yung puro theory lang ba. Kung ano lang yung nasa isip natin, ayun lang yung sasabihin natin. So, sasagutin natin sa pamamagitan ng salita mismo ng Diyos. Okay? Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 3. Okay? Among whom also we all have our conversation in time past, in the lust of the flesh, in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath. Pansinin niyo yung ang talata, okay? Yung sinasabi sa talata. Sabi dito, among whom also we all had our conversation in times past. Okay, nakaraan. In the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh. Sinusunod natin kung yung anong kagustuhan ng laman. And of the mind, at ng kaisipan. Where by nature, children of wrath. So hindi tatanggapin yung pananampalataya mo agad-agad habang ikaw ay anak pa ng wrath. Okay? Ng kagalit. Even as others na kagaya din ng iba. Ito yung sinasabi ni Paul sa Romans, sa Ephesians. Tapos ang sumunod na verse, ang sabi, but God, who is rich in mercy, doon na yung na-apply yung mercy niya. Ipinakita niya na yung kanyang kahabagan. For His great love, at yung pag-ibig niya, doon yung wherewith He loved us, even when we were dead, sins, at quickened us together with Christ Jesus. So, pinikin niya muna bago ka sumampalataya kasi sabi ko nga kanina, hindi mo maiintindihan kung sino yung totoong Diyos kung hindi ka bubuhayin espiritu kasi nga patay ka espiritu. Naggumawa din ako ng ilustrasyon na yung pag ipinanganak ka sa pamilya ng tao, hindi mo alam kung sino yung nanay at tatay mo, nalaman mo lang yung nanay at tatay mo nung nagkakaisip ka na ang nanay mo si Maria at tatay mo si Pedro kasi nga nagkakaisip ka na yun yung faith mo, nalaman mo na nanay ko pala si Maria, tatay ko pala si Juan. So nalaman mo na. Ganon din yung spirito at sabi din sa Titus chapter 3 verse 5, magbasa dalawang talata tapos ito yung sagot ko Titus chapter 2 verse 5. Okay. Titus 2. Sabi Titus chapter 2 3 verse 5. Ang sabi dito, now not by works of our righteousness which we have done, but according to His mercy. Nauna muna yung mercy. Okay? According to His mercy, He saved us
by the washing of the regeneration and renewing of the Holy Ghost. So nauna mo na yung mercy, tapos yung kaligtasan. Yung kaligtasan, nandun yung pananampalataya. So hindi pwedeng mauna yung pananampalataya kasi hindi ka pwedeng sumampalataya, hindi tatanggapin yung pananampalataya mo kasi nung hindi ka pa ibinuhay maguli, kaaway ka ng Diyos. Okay? Ang tingin sa iyo ng Diyos, makasalanan. Ang Diyos ay banal, ang tao makasalanan, hindi pwedeng magkasundo. Kailangan ka munang ipanganak sa pamilya ng Diyos bago ka makasampalataya. Yun yung tamang biblical na pamamaraan. Bro Rasha, 2 questions na lang ha, 2 questions pa. Question dito, ang lahat sa John 3:16, literal na lahat ng tao o iba't ibang grupo? Lahat ng tao literal yan kasi napakasimple ano. It's so simple to understand. John 3:16. For God so loved the world. When you understand the world, hindi iyan yung mundo na lupa. Yung world na yan, iyan yung mga taong makasalanan. Okay? Makasalanan na tao. For God so loved lahat ng makasalanang tao. That is the world. Anong sunod? That He gave His only begotten Son. He gave His only begotten Son. Pinadala niya. Here is the condition. Whosoever believeth on Him, kung sino daw ang maniwala sa Kanya, will not perish, but have everlasting life. Whosoever believeth. Yun yung sinasabi ko na predestination of 2 places. Whosoever believeth, I believe, I'm predestined to heaven. Do they believe? No, they don't believe. They are predestined to hell. So, I want you to get this, mga nakikinig. Kung kayo ay pinili na, hindi na sasabihin ni Jesus Christ na, whosoever believeth. Ang sasabihin ni Jesus Christ ay ganito. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son to those who are chosen. Don't you worry, you are chosen. Dapat yun ang sinabi niya. Ang sabi niya, whosoever believeth. Ano ang sinabi ni Brad kanina? Sa tanong ko, sabi sa Acts 16:31-32, sabi ni Peter, sabi ng jailer, what must I do to be saved? Ano ang sabi ni Peter? Believe, di ba? Ano ang sabi ni Paul? When you believe the gospel, you are sealed with the Holy Spirit. So, ang sagot ko dyan, doon sa tanong na yan, is para sa lahat ng makasalanan, hindi sa lahat ng pinili. Ang sagot ko naman, tama yung sabi ng Biblia, para sa lahat ng makasalanan. Pero ang tanong naman, baligtarin natin. Ang lahat ba ng makasalanan ay mapupunta sa langit? Hindi. Kaya nga may impyerno eh. Ang lahat ba ng tao ay sumasampalataya? Hindi rin. Bakit? Bakit hindi sila nakasampalataya? Dahil ba anong problema? Anong meron? Kasi hindi nila kayang sumampalataya. Wala silang kakayahang sumampalataya. Kaya hindi sila nakasampalataya sa tamang Diyos kasi wala silang kakayahang sumampalataya. Maaring may kinikilala kang Diyos pero anong klaseng pananampalataya ba meron ka? Kasi ang totoong pananampalataya nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yun, kung sinasabi mong may pananampalataya ka pero hindi mo naman alam kung mamatay ka ngayon, langit ka patungo, hindi yan yung pananampalataya na itinuturo ng Biblia. So kailangan, ang totoong pananampalataya, sabi sa Bible, pag mamatay ka ngayon, kasi sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ngayon ang araw ka ng kaligtasan. Ngayon, kung may pananampalataya ka na ito'y galing sa Biblia, itinuturo ng Biblia, nagbubunga ito ng kaligtasan at ng pangako ng buhay na walang hanggan. At tandaan natin na ang attribute ng Diyos hindi lang siya pag-ibig.
God is justice too. So sa justice na yon kasama yung paghusga. Kaya nga tinawag din siyang wrath eh. Nagagalit din siya. So yung kasalanan mo, pasasagutin ka rin niya. Uhusgahan ka rin niya. So hindi lang puro pag-ibig ang Diyos, justice din siya. Isa lang ang pag-ibig, isa lang sa attribute ng Diyos. Ang Diyos mahabagin, ang Diyos ay justice din. For God so loved the world, tama, yun yung sinabi ng Biblia eh, kasi yun yung desire niya. Okay? Pero bakit may impyerno? Kung mahal niya ang lahat ng tao. Yun yung irony ng Biblia. Sabi ng Diyos, ang lahat ng tao ay mahal niya. Pero bakit naman niya hahayaan mapunta sa impyerno? Ang ibang tao pero yung iba ay mapupunta sa langit. Ano ang rason? Ano ang meron? So kung babasahin mo lang kasi yung John 3:16 lang at doon ka lang magtatapos, parang yun na yung kabuuan ng Biblia. So yun ang tingnan natin. Both sides kasi mayroong tinatawag na man's point of view at God's point of view. Yung God's perspective kasi nasa likod siya lagi. Kasi tayo visual eh. Kung ano yung nakikita natin at kung ano yung nababasa natin, yun lang yung pumapasok sa isip natin. Minsan nga, ang tao nagiging Diyos na rin. Eh. Gusto na nilang pantayan yung Diyos. Kasi kung ano yung kaisipan nila, parang kini-question na nila ng Diyos. Kasi ang tao rational being eh. So, kung ano lang yung nakasulat, yun lang yung paniwalaan natin. Yun yung para sa akin. Brother Raja, last question, please. Last question. Time-wise. Question ni Emmy Alfonso, kung may pinili si God, paano yung gustong lumapit sa Diyos pero di pala siya pinili, di ba lalabas unfair? Or nasan yung free will ng tao? Okay, dyan nga sinasabi ko, dito yung danger ng itinuturo. Hindi ito si Brad kasi iba yung paniniwala niya. Meron siyang sariling, hindi niya hinuhusgahan yung tao according sa gawa nila, pero sinasabi rin niya, kailangan na maging Christ-like. So, yung eksaktong tanong ni Sister Emmy, ito rin ang sinasabi ko sa mga Calvinist or sa mga sovereign grace. Maraming bakla na gustong maligtas. Maraming tao na tumatawag sa Diyos. Pero ano ang basihan para masabi ng Diyos or masabi ng tao na sila ay pinili? So ang sinasabi ni Brad, kailangan may makita at silang dalawa lang ng Diyos na nakakaalam at kailangan talaga ipakita yung pagiging Christ-like. So, napaka-delikado yung tanong ni Sister Emmy, perfect ito sa mga Calvinist. Ano? How would you know na tinawag ka? Para sa akin to ha, Sister Emmy, kung naniniwala ako sa Calvinism, wala na akong gagawin. Why? Kung gagawa ako ng maganda, I'm not sure kung ako talaga yung pinili. Baka mamaya hindi naman ako pinili sa impyerno lang ako babaksak. So ang gagawin ko na lang, sasabihin ko na lang sa Panginoon, Lord, I'm not sure kung pinili mo ko, I have no telling, hindi ko alam. So ang gagawin ko na lang, I'll just try to be a good person. And that's it. Hindi ko na ipagmamalaki sa tao na pinili ako. Kasi lumalabas dito, why? Bakit ako pinili? Ano ang pagkakaiba ni Sister Emmy sa akin? Or pag sinabi ko, Sister Emmy, pinili ako. Pag sinabi ni Sister Emmy, hindi ako pinili. Ang sasabihin ko, kasi naintindihan ko yung Bible. Kasi nalaman ko yung Word of God. Lumalabas dito sa mga Calvinism, nalaman ko. So ibig sabihin, naniwala ka sa something. Tapos sasabihin naman nila, kaya ka naniwala dahil ni-regenerate ka muna. Another question to ni Sister Emmy, paano ka ni-regenerate? Sino ka? Diba? Sino ka? Kaya nga doon sa For God So Loved the World, yung sinabi ni Brad, bakit merong mapupunta sa impyerno?
Bakit daw merong mapupunta sa impyerno kung ang sabi ng Diyos ay for God so loved the world? Napakasimple ng sagot. Whosoever believeth will not perish but have everlasting life. Inulit ko, sabi ko kanina, hindi sinabi yung for God so loved the world, this is for only the chosen one. Hindi ganon. Whosoever believe it, believe it, believe it, believe it, at iyan ay choice. Kaya na sinabi mo, Brad, last na to, sinabi mo nung ipinanganak ka, hindi mo chose na ipanganak ka, pero habang nagkakaisip ka, nakikilala mo yung mga magulang mo. That is a choice. You see, oh, this is my parents. Will mo yun, nakita mo, nakilala mo sila. So yun lang yung parang sagot ko doon sa napakagandang tanong ni Sister Emmy. How would you know? Are you special? Anong pagkakaiba mo sa akin? Just because you understood? I did too. Magkaiba lang tayo. So iwanan ko lang dyan, Brad. Pagkatapos mo, magpapaalam na tayo. Okay. Ano nga yung tanong ulit? Nawala ako eh. Ang Kung tanong paano- niya ay, Brad Rasha, pakiulit daw. Ang question ni Sister Emmy, kung may pinili si God, paano yung gustong lumapit sa Diyos pero di pala siya pinili, di ba lalabas unfair? Or nasaan yung free will ng tao, Asta? Lalabas unfair. Sabi ko nga, ang Diyos ay justice. Okay? Yung pag-ibig, isa lang sa mga attribute niya. Ngayon, doon sa hardin kasi ng Eden, nagdesisyon na yung tao sa pamamagitan ni Adan. Nagdesisyon siyang maging makasalanan. Siya yung pumili nun eh. Yung tao yung gustong maging makasalanan eh. Okay? So doon sa lahat ng makasalanan na yun, pumili yung Diyos kung sino yung ililigtas niya. Okay? So lahat tayo, kung hindi bumaba si Kristo mula sa langit, lahat tayo pupunta sa impyerno eh. Pero dahil sa paghabag at awa ng Diyos, pumili siya doon sa mga taong makasalanan na kanyang ililigtas. Ngayon, sa Bible kasi, may kagaya ng sa parable of the sower kasi, doon sa Mark chapter 4, sabi kasi ng Biblia, nung nangaral si Jesus patungkol doon sa parable of the sower, ang sabi ng Panginoon, nung ipinapangaral niya yung parable of the sower, ang sabi ng Panginoon, nung nagtanong sa kanya yung mga disipulo kung ano ba yung ibig sabihin ng iyong sinasabi. At sabi ng Panginoon, kayo din ba hindi kayo nakakaintindi? Ang sabi niya, merong mga tao na, basahin ko sa verse 12, sabi niya, that seeing, they may see and not perceive. Nakakakita daw, pero hindi nila naiintindihan kung ano yung mga kita nila. And hearing, they may hear and not understand. Pero mga tao na nakakarinig, pero hindi naman nila naiintindihan. Bakit? Kasi, lest any time they should be converted and their sins should be forgiven. So, mga tao pa lang ganun. No? Sa sanlibutang ito, may mga taong ganun na lagi silang nakakarinig ng salita ng Diyos, pero hindi naman nila naiintindihan kasi hindi sila nakaabot dun sa kaligtasan. Okay? So, may mga taong talagang pinayagan ng Diyos na maging matigas ang kanilang puso kasi doon sa hardin ng Eden, ang ginagawa kasi ng kasalanan pinapatigas na yung puso mo eh. Kaya nga sabi ko, nagiging kaaway ka ng Diyos eh. Okay? Ngayon, kung sasabihin mo naman unfair ang Diyos, dahil pumili siya, paano siya nagiging unfair? Justice nga din siya eh. Okay? Love siya. So paano mong pagkakasunduin yung attribute niya na hindi na sisira yung isang attribute niya? Okay? So pumili na yung tao eh. Nagdesisyon na yung tao eh. Gusto niya maging makasalanan eh. So pananagutan niya yung ginawa niya ng kasalanan. Ngayon, bakit mo sisisihin ng Diyos sa mga kasalanang ginawa mo? Unfair ba siya? Pero ikaw ang gumawa ng kasalanan eh. Sabi sa Biblia, ang lahat ng tao ay makasalanan. Yun yung tingin ng Diyos sa lahat ng tao, makasalanan. So unfair ba siya?
napipili siya doon sa mga taong makasalanan para iligtas niya. Yun yung mercy. Hindi niya pinayagan na yung mga tao ay mapunta sa impyerno. Yung iba nga lang, pero hindi lahat. So, paano magiging unfair ang Diyos? Sabi nga sa Romans chapter 8, ano ba ang pananagutan ng isang manlalalang o ang maker kaysa sa nilalang? Sino ka ba para sino ba ako para questionin ng Diyos? Yun yung gusto niya eh. Siya yung lumalang eh. So, nasa sa kanya yun. So, wala akong para sa akin hindi unfair yung Diyos. Okay? Masyado lang tayong mapag-isip ng kung ano-ano sa Diyos at masyado tayong mapagparatang sa Diyos. Pinaparatangan natin na unfair siya. Tayo ang may problema, hindi ang Diyos. Okay? Tayo ang makasalanan, hindi ang Diyos. Yun yung tandaan natin. So, justice ang Diyos. Kaya nga siya kaya nga siya nagligtas dahil pag-ibig siya. Ngayon, kaya naman may mapupunta sa impyerno dahil justice siya. Kasi kung hindi bumaba si Kristo, lahat tayo, lahat. Walang mapupunta sa langit, lahat tayo impyerno. So dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa hustisya ng Diyos, pumili siya doon sa lahat ng makasalanan na kanyang ililigtas. So hindi unfair ang Diyos. Sa isip lang ng tao yun. Unfair ang Diyos. Kasi ang tao kasi, ang mga Armenian kasi nasa kumbaga ang point nila is masyado silang humanism. Humanist, napaka-humanist nila. Nakapokus lang sila doon sa sarili nila. Ganun talaga yung nature ng tao, makasarili. At pag tingin nila, tama sila, kukwestiyonan nila yung Diyos. Hindi ganun, walang pananagutan sa atin ng Diyos. Kahit sino ka pa, kaya nga sabi sa Bible, God is not a respecter of person. Walang pananagutan ng Diyos sa atin. Tayo ang may problema, hindi ang Diyos. Yun yung sagot ko. So, hindi unfair ang Diyos. He is fair. Okay. Okay, so Brother Asha, magko-close na ako. Maraming salamat sa mga nagtanong. Nakita nyo magandang discussion namin. Pero bibigyan ako ng mga 1 to 2 minutes explanation doon sa stand ko. Sa mga naniniwala, common sense to ha, sa mga naniniwala na kayo ay may karapatang pumili sa kaligtasan ninyo, sana makita nyo na si Jesus Christ ay bumaba dito dahil hindi natin kayang maligtas, itinagas niya yung dugo niya at ang sinabi niya, piliin niyo ko. Piliin niyo ko, for God so loved the world. Ito yung tinatawag na chosen in Him. Pag pinili niyo ko, ligtas kayo, you have eternal life. Iyan yung stand ko. Okay. Now, kung kayo naman ay, sa tingin nyo ay pinili na kayo, you don't have to do anything if that is what you think. Wala na kayong iisipin. Ngayon, kung kayo ay magpipreach na kayo ay pinili, bakit kayo magpipreach sa mga tao? Ano ang ipipreach nyo? Gospel? Pakinggan nyo to para kayo ay piliin. Pag nadinig nyo to, kayo ay na-regenerate. Parang iyan ang sinasabi ni Brad dito na halimbawa nagpunta ako sa 10 tao. Naniniwala ka ba na pinili ka? Pag sinabi ng tao, naniniwala, regenerated ka. Ganun ang nangyayari doon sa Calvinism aral. Ako iba. Ang sinasabi ko, kaya mo bang maligtas? Pag sinabi nilang no, so there is another way for salvation. Jesus died for you. He died for you on the cross. Sinyed niya yung blood niya. And then, do you believe that? When you believe that, then you will be sealed with the Holy Spirit. Iyan ang salvation na alam ko sa Bible. However, yung kasama ko ay napili na siya bago pa siya ipanganak at ngayon, nung makita niya, sumampalataya pa siya. Okay? Ulitin ko ha. Ako, sumampalataya ako, kaya ako naligtas. Si Brad, ligtas na muna at saka sumampalataya. Okay? Yan ang stand namin dalawa. So, magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat.
Brother Rasha, I think may message si Brother Mitch na itutuloy namin to at tinanong nga niya kung may utang pa siya. Sabi ko wala na. Out of the abundance of his heart, very good. Sinabi niya, alam niya na may time ka. Sabi niya, magsesend ulit siya ng 500, which is about $10. So once I receive that, I'm gonna GCash it to you right away. Brother Mitch, maraming salamat. Maganda discussion natin. O pwede bang ano pa ako kay konti para Closing ka na pero Brad, Oo, off close na na rin ako ako. ha. Sa'yo na naman yan ha. Okay. Okay. So, ang posisyon kasi ng mga sovereign grace is nakapokus kami lagi sa kung ano yung ginawa ng Diyos sa tao. Hindi kami nakapokus sa kung ano ang ginawa ng tao. Ano ang gagawin ng tao para sa Diyos. Okay, kasi ang Diyos, hindi niya tayo kailangan eh. Sa totoo lang. Wala siyang pananagutan sa atin. Although nilalang niya tayo para maging kasama niya sa kalangitan, yun naman talaga ang purpose niya, pero wala siyang pananagutan sa atin. Ngayon, ang tanong na unfair ba ang Diyos? Hindi. Bakit naman magiging unfair ang manlalalang sa nilalang? Ano bang karapatan ng nilalang para questionin ng Diyos? Anytime, pwede niya tayong gunawin eh. Without question asked. May pananagutan ba siya sa atin? Wala. So, kailangan nating alamin kung ano ba yung man's perspective at human's perspective. Tayo kasing mga tao, masyado tayong humanist. Bumabase tayo sa rational being natin na para bang minsan mas banal pa tayo kaysa sa Diyos. Yun yung problema natin. Mas banal pa tayo kaysa sa Diyos. Mas tinitingnan natin ng sarili natin, Diyos, dapat ito yung gawin mo kasi ito yung gusto ko. Dapat ganito ka kasi ganito kami. Hindi ganun yung Diyos eh. Ginawa niya tayo para sa ikagluluwalhati niya. So, walang pananagutan ng Diyos sa atin. Kung para sa inyo is unfair yung Diyos, para sa akin, fair ang Diyos. At ang Diyos ay hindi lang love, kundi siya ay justice din. Okay? So, we are human. Limited ang kaisipan natin. Ang Diyos is infinite, we are finite. Yung lahat ng question na pumapasok sa kaisipan mo, ang sagot andyan din sa Biblia. Tanungin mo lang yung Biblia. At muli, yung election is not salvation. Nakukonfuse kayong mga Armenian. Pinaghalo-halo nyo. Foreknowledge is from God. Predestination is from God. Election is from God. Lahat yan galing sa Diyos. Pero sa salvation, galing din yan sa Diyos. So ano ang meron sa atin? Sa katotohanan lang, ang Biblia, sinulat ng Diyos, pinasulat ng Diyos para alamin ng tao, ipaalam sa tao kung ano ang nangyari sa nakaraan, ano ang nangyayari sa kasalukuyan, ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa mata ng Diyos, ang mundo tapos na. Wala nang pagtatalunan yon. Ayon sa soberenya ng Diyos, ang mundo tapos na. Alam niya na kung sino yung mapupunta sa impyerno, alam niya na kung sino yung mapupunta sa langit. Kung ano man yung kaisipan ng Diyos, hindi na magbabago. Tayo lang mga tao nag-iisip niyan. Fix na. Wala nang pagbabago. Sa isip na lang ng tao na magbabago ang mangyayari sa mundo. Kaya nga sabi sa Bible, ang mundo ay powers ng powers ng powers ng powers, hindi paganda. Kaya nga may revelation dahil ipinaalam na ng Diyos na ito yung mangyayari sa katapusan. May new heaven at may new earth. So sa ulit, ito yung panghuli, sabi ko, para sa akin, ang Diyos ay love, but He is justice too. So nasa sa inyo yan, kung tatanggapin nyo yung paniniwala ng mga proponent ng Doctrine of Grace, pero hindi namin kayo pinipilit. Andito lang ako para, kasi ang daming umaatake sa mga Calvinist eh. Parang
tingin nila sa amin mga kulto. Pero sa totoo lang, kami, mga sovereign gracer, pag yung tao upon of their confession of faith, pag yung tao nag-confess na siya ay nagsisi, tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoong tagapagligtas at may kasiguraduhan ng langit, kino-consider namin silang mga kapatid sa pananampalataya. Pero yung iba, lalo na yung mga Armenian na Baptist, ang tawag nila sa amin mga kulto, which is kami hindi namin ginagawa 'yon. Kaya ako nandito kasi ang dami nang umaatake sa mga doctrine of grace, kaya parang na-encourage ako na sagutin sila. So, yun lang, Rasha. At sana maliwanagan sila. Kasi ang Diyos naman lahat ang nagbibigay ng kaliwanagan sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu. So, yun lang. At salamat sa mga nakinig at nanood din. At salamat din sa iyo. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast natin with Pastor Alexander Santon and Brother Michi, no? So, meron tayong 144 na nag-live comments at talagang napaka-iksi ng time, pag sumagot kasi sila napakahaba, talagang mas detalyado. So, yung mga ibang tanong hindi natin na-cater. Pero sisakapin ng dalawang ito, natingnan pa yung inyong mga comment mga kapatid para sagutin pa ang inyong mga question dyan sa ating comment box. So, huwag po kayo mahiyang magtanong dyan. Sisikapin ng dalawa na sagutin pa. Doon din sa manonood pa nito sa ating mga magre-replay. So, huwag kayo mahiya mga kapatid. At as much as possible, pwede nyong ilagay yung name nila para alam nila kung sino yung tinatanong mga kapatid. Pero, tingnan natin. At syempre, yung mga naghahamon din, kaya ni Jesse Baracheta, hinahamon daw si Pastor Alexander Santos. Ayan. So, mga kapatid, pwede yung mga challenge nyo at tingnan natin kung pwede kayong mag-debate mga kapatid. So maraming salamat at this is Admin Rasha ng Rasha TV and Bye. we're out.